Nakatayo si Amihan sa itaas ng entablado, suot ang asul na toga na wari ay napakabigat dalhin. Ang sikat ng araw sa Kalakhang, Maynila ay tila nakapapaso sa balat. Ngunit mas matindi ang hapdi na nararamdaman ng kanyang puso. Katatapos lamang iabot sa kanya ang katibayan ng kanyang dalubhasang pag-aaral. Isang karangalan na pinaghirapan niya ng ilang taon, iginapang ng mag-isa, at tinustusan ng sariling salapi. Sa harapan ng libu-libong tao na nagdiriwang kasama ang kani-kanilang pamilya, naramdaman ni Amihan ang isang nakabibinging katahimikan sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang mga upuang nakalaan para sa kanyang mga panauhin. Bakante, walang anino ng kanyang asawang si Bayani, ni ng kanyang biyenang si Aling Rosa. Ang kawalan nila ay hindi na bago sa kanya, ngunit ito ay isang patalim na patuloy na humihiwa sa kanyang dibdib. 5 taon. 5 taon na siyang nagtitiis sa loob ng isang pamilyang ang tingin sa kanya ay walang pasubaling alikabok lamang. Para kay Aling Rosa, si Amihan ay isang hamak na manggagawa lamang, hindi nababagay sa antas ng kanilang pamilya na palaging nagmamalaki sa kanilang lumang yaman at apelido. Hindi alam ng matanda na ang yamang ipinagmamalaki nila ay matagal nang naubos at ang tanging bumubuhay sa kanilang marangyang pamumuhay ay ang lihim na pawis ni Amihan. Sa labas ng kaalaman ni Bayani at Aling Rosa, si Amihan ay hindi lamang isang karaniwang manggagawa. Siya ang utak at nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya na nagtatayo ng mga bahay at gusali sa iba't ibang panig ng bansa. Siya ay may mga pamumuhunan na umaabot sa bilyon-bilyong piso. Ginamit niya ang ibang pangalan upang itago ang kanyang tunay na kakayahan, upang lumikha ng isang payapang buhay, at umasang balang araw ay matututong magsikap ang kanyang asawa. Ngunit tanging katamaran at kayabangan ang isinukli ni Bayani. Ang pag-aaral na pinagtapos niya ngayon ay bahagi lamang ng kanyang mga lihim na hakbang upang mas palawakin ang kanyang kaalaman sa pagnenegosyo. Bawat pisong ginastos niya sa matrikula ay galing sa sariling bulsa, habang ang kanyang asawa ay patuloy sa pagwawaldas ng salaping akala nito ay galing sa natitirang yaman ng kanilang ninuno. Bumaba si Amihan sa entablado. Bawat hakbang niya ay tila paghigpit ng kanyang pasya. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at agad na bumungad sa kanyang paningin ang ilaw ng kanyang telepono. Mayroong mensahe. Kumabog ang kanyang dibdib. May natitirang munting pag-asa na baka sakaling bumati man lamang sila kahit wala sa kanyang tabi. Ngunit ang mga salitang nabasa niya ay tuluyang nagpatigas sa kanyang puso. Nasa Palawan kami ng nanay mo, Amihan. Matagal na naming pinlano ang bakasyong ito. Hindi mahalaga ang pagtatapos mo. Dagdag na papel lang iyan na walang silbi. Huwag mo kaming gambalain. Kailangan namin ng panahong magpahinga. Iyon ang mensahe ni Bayani. Tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Pinili nilang pumunta sa Palawan, ang lugar na matagal na niyang pinapangarap na mapuntahan nilang mag-asawa. Ngunit naroon sila nang wala siya, at ginamit pa itong dahilan upang hiyain ang kanyang mga pagsisikap. Hindi nagtagal, sumunod ang isang mensahe mula kay Aling Rosa. Tama ang asawa mo. Aksaya lang sa salapi ang pag-aaral mo na iyan. Mas mabuti pang inasikaso mo ang asawa mo at nag-anak na kayo kaysa maghabol sa mga bagay na wala namang pakinabang. Huwag kang tatawag. Umuwi ka na lang at linisin ang bahay. Napakagatlabi si Amihan. Pilit niyang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Aksaya ng salapi. Walang pakinabang. Naalala niya ang bawat gabi na kailangan niyang magpuyat upang tapusin ang mga disenyo ng mga gusali. Bawat kasinungalingan na kailangan niyang sabihin kay Bayani kapag ginagabi siya sa pag-uwi dahil sa pakikipagpulong sa mga mayayamang negosyante. Ginawa niya ang lahat ng iyon, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para buhayin ang mga taong walang ginawa kundi maliitin siya. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng asul na toga na sumisimbolo sa kanyang karunungan, binuo ni Amihan ang isang pangwakas na pasya. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Tapos na ang kanyang pagiging asawang palaging nagpaparaya. Nakatapos siya sa pamantasan ngayon, at panahon na upang magtapos din siya sa isang buhay na puno ng pagkaalipin. Sa isang gilid ng daan na nalililiman ng mga puno ng akasya, nakita niya si Tala, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, na kumakaway habang naluluha sa labis na tuwa. Si Tala lamang ang tanging nakakaalam ng kanyang mga sikreto, kasama na ang kanyang napakalaking kumpanya at yaman. Napakagaling mo, Amihan, sigaw ni Tala sabay yakap ng mahigpit. Halos pumutok ang dibdib ko sa pagmamalaki sa iyo. Kumanti ng yakap si Amihan, ngunit ang kanyang tinig ay naging malamig.
Tala, nakatanggap ako ng mensahe mula kina Bayani at Aling Rosa. Kumunot ang noo ni Tala. Ano ang sinabi nila? Nasa Palawan sila. Huminga ng malalim si Amihan at ipinakita ang mga mensahe sa kanyang telepono. Namula ang mukha ni Tala sa labis na galit matapos basahin ang mga salita. Panginoon ko, napakasama ng ugali nila. Araw mo ito, Amihan. Dahil lang gusto nilang magbakasyon sa Palawan, hindi nila alam na ikaw ang... Pinutol ni Tala ang kanyang sasabihin nang maalala ang sikreto. Hinawakan ni Amihan ang kamay ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon at matalas na pagpaplano. Alam ko, Tala. At sobra na ito. Lahat ng pagdududa, lahat ng panghihiya, lahat ng pagwawalang bahala, magtatapos ang lahat ng iyon sa araw na ito. Hindi na ako ang Amihan na maaari nilang tapakan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tala. Ngumiti si Amihan, isang ngiting nagkukubli ng matinding galit. Nakakuha ako ng mataas na antas ng karunungan ngayon. Panahon na upang ipakita ko ang tunay na korona ng aking kaharian. Inilabas ni Amihan ang kanyang telepono. Mabilis na naghanap ang kanyang mga daliri sa mga nakatagong larawan, hanggang sa mahanap niya ang isang litrato na matagal na niyang inihanda. Ito ay ang larawan ng isang napakagarang mansyon. Isang palasyo na may disenyong makabago, may malaking paliguan na tila nakadugtong sa asul na dagat. Ito ang kanyang pinakabagong nabiling ari-arian sa Palawan. Nagkakahalaga ito ng 100 milyong piso. Binili niya ito gamit ang sariling pangalan. Binayaran ng buo, nang walang kahit isang sentimong tulong mula kay Bayani o sa kanyang pamilya. Kunan mo ako ng larawan, Tala. Kasama ang togang ito, dito sa ilalim ng maliwanag na araw. Tumango si Tala. Bagaman naguguluhan ay sinunod ang utos ni Amihan. Matapos makuha ang pinakamagandang larawan, pinagsama ni Amihan ang larawan niyang nakatoga at ang larawan ng kanyang palasyo sa Palawan. Nagpaskil siya ng mensahe na makikita ng lahat ng kanilang mga kakilala. Nagsulat siya ng isang maikli ngunit patalim na pahayag. Nagtapos sa pamantasan ngayong araw at nagtapos din sa lumang buhay. Maligayang pagdating sa aking bagong tahanan sa Palawan. 100 milyong piso, bayad ng buo. Hindi mahalaga, tingnan natin ngayon. Pigil ang hininga ni Tala nang pindutin ni Amihan ang pindutan upang ipadala ito sa buong mundo. Amihan, nakatitiyak ka ba na handa ka sa malaking gulong mangyayari? Matagal na akong handa, Tala. Sagot ni Amihan habang nakatingin ng diretso sa malayo. Nagpadala sila ng mensahe na hindi mahalaga ang araw na ito dahil magbabakasyon sila sa Palawan. Ipakikita ko sa kanila na ang Palawan ay ang aking sariling kaharian at sila ay inaanyayahan upang saksihan ang kanilang sariling pagbagsak. Ang larawan at pahayag na iyon ay sumabog na parang isang malakas na bulkan. Sa loob lamang ng ilang saglit, sunod-sunod ang pagdating ng mga pagbati. Ang mga malalapit na kaibigan ni Amihan sa mundo ng kalakalan, na nakakakilala sa kanya bilang ang henyong nasa likod ng malalaking gusali, ay nagpaulan ng mga salitang nagpapakita ng labis na paghanga. Tinatawag siyang reyna ng lupa at ang lihim na may-ari. Habang si Amihan ay tahimik na naglalakad palayo sa pamantasan, ang kanyang telepono ay patuloy na nanginginig. Hindi na ito mga pagbati. Pumasok ang isang tawag. Ang pangalan ni Aling Rosa ay nakasulat sa telepono. Tiningnan lamang ito ni Amihan. Hinayaan niyang tumunog ito hanggang sa matapos. Pagkatapos ay pumasok ang pangalawang tawag mula sa parehong numero. Hinayaan niyang muli. Sunod ay pumasok ang isang mensahe mula kay Aling Rosa. Amihan, anong ibig sabihin ng larawang iyon? Kaninong bahay iyon? Huwag mong subukang linlangin kami. Alam kong wala kang ganyang kalaking salapi. Ninakaw mo ba ang singsing na suot mo? Binasa ni Amihan ang mensahe na may mapait na ngiti. Ang singsing na tinutukoy ng kanyang biyanan ay ang singsing na diamante na binili niya bilang regalo sa kanyang sarili, hindi ang murang singsing sa kasal na ibinigay ni Bayani. Ilang sandali pa, pumasok ang tawag ni Bayani. Ang asawang dapat sana ay nagpapakasarap sa bakasyon ay halatang hindi na mapakali. Hindi pa rin sinagot ni Amihan ang tawag. Pumasok ang mensahe ni Bayani. Amihan, sumagot ka. Kaninong bahay iyon sa Palawan? Saan ka nangutang? Asawa mo ako. Dapat ay sinasabi mo sa akin ang mga ganitong bagay. Nagsisimula na sila, Tala, bulong ni Amihan. Ang kanyang tinig ay payapa ngunit nagdadala ng nakatatakot na lamig. Maaaring hindi mahalaga sa kanila ang aking karunungan.
Ngunit ang aking salapi ay labis nilang pinahahalagahan. Pinatay ni Amihan ang tunog ng kanyang telepono. Wala siyang balak na sumagot hanggat hindi pa siya handa. Hahayaan niya silang magdusa sa pag-iisip at matinding kaba. Babalik ako sa Maynila ngayong gabi, wika ni Amihan. Ngunit hindi sa bahay na iyon. Didiretso ako sa tanggapan ni Ginoong De Leon, ang aking tagapagtanggol sa batas. Inanyayahan ko na siyang makipagkita sa akin bukas ng umaga. Panahon na upang maglinis. Sasagutin ko ang mga mensahe nila, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi ng pagkilos. Samantala, daan-daang kilometro ang layo sa isang mumurahing tuluyan sa Palawan, pawis na pawis si Bayani habang paulit-ulit na pinipindot ang numero ng kanyang asawa. Nakaupo si Aling Rosa sa gilid ng kama, putlang-putla, habang nakatitig sa larawan ng palasyong nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Ang init unang panahon ay hindi na nila alintana, sapagkat ang malamig na takot ay unti-unti nang gumagapang sa kanilang mga buto. Ano ang gagawin natin, Bayani? Nanginginig ang boses ni Aling Rosa. Paano kung totoo ang bahay na iyon? Paano kung... Hindi natapos ni Aling Rosa ang kanyang sasabihin dahil biglang namatay ang mga ilaw sa kanilang inuupahang silid. Tanda na hindi pa nila nababayaran ang karagdagang oras para sa kuryente. Sa gitna ng dilim at init, nakatanggap si Bayani ng panibagong mensahe mula sa kinatawan ng bangko. Isang mensaheng tuluyang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ano kaya ang nilalaman ng mensaheng ito na magpapabagsak sa pamilyang sanay sa kayabangan? Nanginginig ang mga kamay ni Bayani habang mahigpit na hawak ang kanyang maliit na telepono. Ang madilim at mainit na silid sa isang murang tuluyan sa Palawan ay waring lumiliit at umiipit sa kanyang paghinga. Kani-kanina lamang ay biglang namatay ang umiikot na bentilador sa kisame dahil hindi na nila nabayaran ang karagdagang halaga para sa kuryente. Subalit hindi ang matinding init ng tanghali ang nagpapawis ng malamig sa kanyang noo, kundi ang mensaheng kasalukuyang nakapaskil sa maliwanag na salamin ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa pinakamalaking bangko sa Maynila. Ayon sa maikli ngunit malupit na mensahe, ang lahat ng kanyang tarhetang pautang, ang kanyang mga pinagkukunan ng salapi, at ang kanyang nag-iisang lalagyan ng naipong yaman ay tuluyan ng pinigil. Walang anumang halaga ang maaaring ilabas. Walang kahit isang kusing na maaaring gamitin. Ang dahilan na nakasaad sa ilalim ay isang sampal sa kanyang pagkalalaki, ang pangunahing nagbabayad at nagmamay-ari ng mga pondo na walang iba kundi ang kanyang asawang si Amihan, ay binawi na ang lahat ng karapatan niya upang gumamit ng salapi. Bumagsak ang mga balikat ni Bayani. Parang gumuho ang buong mundo na kanyang kinatatayuan. Tiningnan niya ang kanyang ina na si Aling Rosa, nakasalukuyang nakaupo sa gilid ng matigas na kama. Pinapaypayan ng matanda ang sarili gamit ang isang lumang pahayagan. Ang mukha ay nalulukot sa labis na pandidiri sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Sanay si Aling Rosa sa malalambot na unan, sa mga silid na may malamig na hangin, at sa mga pagkaing inihahanda ng mga katulong. Hindi niya matanggap na ang kanilang marangyang bakasyon ay nauwi sa isang mabahong silid dahil lamang sa biglaang pagkaubos ng pondo ng kanyang anak. Ina, wala na tayong salapi, basag at halos pabulong na wika ni Bayani. Isinandal niya ang kanyang mabigat na ulo sa maruming pader. Pinutol na ni Amihan ang lahat ng aking mga tareta. Wala tayong pambayad sa silid na ito. Wala tayong pambili ng pagkain ngayon. At higit sa lahat, wala tayong pamasahe pabalik sa Maynila. Tumigil sa pagpaypay si Aling Rosa. Nanlaki ang kanyang mga mata na tila nakakita ng isang nakapangingilabot na multo. Hindi maaari iyan. Baka nagkakamali lamang ang bangko. Subukan mong tawagan muli. Paano gagawin iyon ng babaeng iyon? Asawa mo siya. Katungkulan niyang asikasuhin ang mga pangangailangan natin. Hayop na babaeng iyon. Matapos natin siyang patuluyin sa ating pamamahay at bigyan ng magandang apelyido. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Bayani, unti-unti nang nanunuot ang mapait na katotohanan na matagal na niyang pinipilit kalimutan. Hindi si Amihan ang nakikitira sa kanila. Sila ang nabubuhay dahil sa pawis at talino ng kanyang asawa. Ang bahay na palaging ipinagmamalaki ng kanyang ina bilang pamamahay ng kanilang mga ninuno ay matagal nang nakasangla. Ibinaon iyon sa utang ng kanyang nasirang ama dahil sa sugal at masamang negosyo. Kung hindi dahil sa mga patagong paghuhulog ng salapi ni Amihan buwan-buwan sa bangko, matagal na sana silang itinapon sa lansangan. Ngayon, naiwan silang nakakulong sa lalawigan ng Palawan.
Isang paraiso ng mga turista na ngayon ay naging kanilang sariling impyerno. Wala silang kaibigan dito. Wala silang mapupuntahan. Sa kabilang dako, daan-daang kilometro ang layo mula sa alikabok at init ng Palawan, nakaupo si Amihan sa isang tahimik at napakalamig na silid sa tuktok ng isang matayog na gusali sa puso ng Makati. Malawak ang bintanang salamin sa kanyang likuran, kung saan makikita ang pagiging abala ng buong Kamaynilaan. Sa kanyang harapan ay nakaupo si Ginoong De Leon, isang matikas at iginagalang na tagapagtanggol sa batas na may mapuputing buhok at matalas na paningin. Nakalatag sa mahabang hapag ang mga makakapal na kasulatan na naglalaman ng lahat ng katibayan ng pagmamay-ari at yaman ni Amihan. Ginang Amihan, panimula ni Ginoong De Leon habang maingat na inaayos ang kanyang salamin. Ang lahat ng mga papeles na inyong hiningi ay handa na. Ang lumang bahay at malawak na lupa na kasalukuyang tinitirhan ng inyong asawa at biyenan ay nakapangalan na sa inyong korporasyon 3 taon na ang nakararaan. Iyon ay nang bayaran ninyo ng buo ang kanilang pagkakasangla sa bangko na muntik nang maging dahilan ng paghatak nito. Ang mga magagarang sasakyan, ang mga kapirasong lupain sa Hilaga, maging ang mga lumang alahas na ipinagmamalaki ng inyong biyenan sa kanyang mga kaibigan ay pawang tubos at pagmamay-ari na ninyong lahat. Sa mata ng batas, wala silang habol kahit isang kusing. Sila ay mga nangungupahan lamang na walang binabayaran sa inyong lupain. Humigop ng mainit na kape si Amihan. Ang kanyang mukha ay kalmado, payapa, at walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Sa bawat paghigop niya, ay tila nalalasahan niya ang tamis ng kalayaan na matagal na niyang inaasam. Naalala niya ang mga araw na kailangan niyang kumain ng tirang ulam dahil sinadya ni Aling Rosa na hindi siya itira ng masarap na pagkain. Naalala niya ang gabi na nagkasakit siya ng malubha at nagmakaawa siyang bumili ng gamot si Bayani, ngunit pinili nitong makipag-inuman sa mga kaibigan gamit ang perang ibinigay niya pambayad sa kuryente. Lahat ng mga luhang itinago niya sa ilalim ng unan ay nagpatigas sa kanyang puso. Ipadala mo ang mga tauhan natin sa bahay nila sa Maynila ngayon din, Ginoong De Leon, utos ni Amihan. Ang tinig ay kasinlamig ng yelo. Ipadikit mo ang pinakamalaking paunawa sa kanilang tarangkahan. Ilagay mo na ang bahay at lupa ay sasamsamin na ng kumpanya upang gibain at tayuan ng bagong gusaling pangkalakalan. Bigyan mo sila ng 3 araw mula ngayon upang lisanin ang lugar at kunin ang anumang lumang damit na pagmamay-ari nila. Ang mga muwebles, mga kagamitan, at mga palamuti sa loob ay mananatili dahil ako ang bumili ng lahat ng iyon. Napatigil ng bahagya ang matandang tagapagtanggol. Ngunit nasa Palawan pa sila ngayon, Ginang Amihan. Hindi ba natin sila hihintayin na makauwi bago natin isagawa ang pagpapaalis? Baka maging labis na mabigat ito para sa kanila. Umiling si Amihan, isang malamig at matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi, wala silang ipinakitang awa nang sabihin nilang hindi mahalaga ang araw ng aking pagtatapos at pag-abot ng aking mga pangarap. Hayaan mong mabungaran nila ang kapaitang iyon pag-uwi nila. Gusto kong maramdaman nila na habang nagpapakasarap sila sa pag-aakalang nasa itaas sila at patuloy na tinatapakan ng aking pagkatao, ang mundong kinagisnan nila ay unti-unti na palang nagugunaw. At para sa mga papeles ng tuluyang paghihiwalay natin ni Bayani, ihain mo na rin sa hukuman bukas na bukas ng umaga. Samantala, bumalik ang tagpo sa Palawan kung saan ang pamilyang Palalo ay unti-unting lumulubog sa kumunoy ng kahihiyan. Halos lumuhod na si Aling Rosa sa harapan ng may-ari ng murang tuluyan upang makahingi ng kaunting awa at pakiusap na huwag muna silang palayasin. Ginamit niya ang huling barya sa kanyang mamahaling pitaka na ngayon ay wala ng silbi upang makatawag sa kanyang paboritong pamangkin na si Kiko. Si Kiko ay isang binata na mahilig magyabang sa kanyang mga kaibigan tungkol sa yaman ng kanyang tiyahin at palaging nabibigyan ng malaking salapi tuwing may mga pagtitipon. Kiko, parang awa mo na. Tulungan mo kami ng pinsan mong si Bayani. Ipadalhan mo kami ng pamasahe pa uwi sa Maynila. Nagmamakaawang tinig ni Aling Rosa habang pinupunasan ang naguunahang mga luha sa kanyang pisngi. Narito kami sa Palawan. Nawala ang aming mga salapi. Ibalik mo muna ang mga tulong na ibinigay ko sa iyo noon. Ngunit sa kabilang linya, imbes na awa at pag-aalala, isang malamig na pagtanggi at pambabastos ang isinukli ni Kiko. Tita, pasensya na ho. Nakita ko na po ang paskil ni Amihan sa internet. Totoo ho bang siya ang nagpapakain sa inyo sa loob ng 5 taon? At mayaman pala siyang talaga. Naku, pinag-uusapan na kayo ng lahat ng mga kamag-anak natin.
Ayaw ko pong madamay sa gulo ninyong mag-asawa. Baka ako pa ang pag-initan ni amihan at ipasara pa ang maliit kong tindahan. Wala akong pera, tita. Ibababa ko na po. Bumagsak ang telepono mula sa nanginginig na kamay ni Aling Rosa. Parang gumuho ang kanyang paligid. Naiwan silang walang matakbuhan. Ang mga kaibigan niya sa paglalaro ng baraha ay hindi sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang mga kamag-anak na palaging nakapaligid sa kanila, tuwing may handaan ay biglang naglaho na parang mga bulang tinangay ng hangin. Walang nais tumulong sa kanila. Matapos malaman ng buong bayan ang tungkol sa lihim na yaman ni amihan at kung paano nila inalipusta ang babaeng nagbubuhat sa kanilang pamilya. Lumipas ang 3 araw ng matinding gutom, uhaw, kahihiyan, at pagmamakaawa sa isla. Ang mga mukhang dati ay makikinis at puno ng palamuti ay ngayon ay nanlilagkit sa pawis at alikabok. Napilitan si Bayani na maglakad ng malayo sa ilalim ng matinding sikat ng araw upang humanap ng murang sanglaan. Isinangla niya ang kanyang paboritong relo, ang kaisa-isang bagay na binili niya gamit ang sariling ipon bago pa man siya mabaon sa katamaran, sa halagang napakababa upang makabili lamang ng 2 tiket sa barko pabalik ng Maynila. Hindi na nila kayang sumakay ng eroplano. Ang kanilang marangyang bakasyon na nagsimula sa matinding kayabangan ay nagtapos sa isang kalunos-lunos na pag-uwi. Sa loob ng barko, sila ay nakisiksik sa pinakamurang bahagi kung saan amoy pawis, langis, at isda ang paligid. Wala silang higaan kundi ang matigas na silya. Walang tigil sa pag-iyak at pagrereklamo si Aling Rosa dahil sa pagkahilo sa alon, habang si Bayani ay nakatulala lamang sa kawalan, kinakain ng matinding pagsisisi at galit sa kanyang sarili at sa kanyang asawa. Kinabukasan ng hapon, dumating sila sa maingay at magulong daungan ng Maynila. Sila ay amoy araw, payat, at puno ng dumi. Dahil wala na silang sapat na salapi upang umupa ng komportableng sasakyan, napilitan silang sumakay sa isang masikip na pampasaherong jeep. Dala ang kanilang malalaking maleta na dati ay bitbit ng mga tauhan sa paliparan. Ngayon ay sila mismo ang nagkukumahog na magbuhat habang nakikipagsiksikan sa mga karaniwang mamamayan na palagi nilang minamaliit noon. Bumaba sila sa kanto ng kanilang marangyang nayon. Pareho silang walang imik habang naglalakad sa ilalim ng mga puno ng mangga. Bawat hakbang ay tila may mabigat na kadena. Umaasa sila na pagdating nila sa kanilang lumang tahanan, makakapagpahinga sila ng maayos, makakakain ng mainit na sabaw, at makapag-iisip ng malinaw na paraan upang bawiin ang atensyon, pagmamahal, at higit sa lahat, ang salapi ni amihan. Plano ni Bayani na lumuhod at magmakaawa. Nangangakong magbabago kung ibabalik lamang nito ang kanyang mga tarheta at ang maginhawang pamumuhay. Habang naglalakad sila sa kanilang kalye, napansin ni Aling Rosa na ang mga kapitbahay na dati ay yumuyuko sa kanya, ay ngayon ay nakatayo sa labas ng kani-kanilang mga pintuan. Nagbubulungan ang mga ito habang nakatingin sa kanila. May mga nagtatago ng ngiti, may mga hayagang nakatitig na tila nanonood ng isang nakakaaliw na palabas. Anong tinitingin-tingin ng mga hampas lupang iyan? Inis na bulong ni Aling Rosa. Pinipilit pa ring itaas ang kanyang noo kahit gulo-gulo na ang kanyang buhok at marumi ang kanyang damit. Huwag mo na silang pansinin, Ina. Gusto ko na lamang matulog sa aking malambot na kama, sagot ni Bayani habang hila-hila ang mabigat na maleta. Ngunit pagliko nila sa tapat ng kanilang malaking at pamilyar na bakuran na may matataas na pader, tila biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Bayani at Aling Rosa. Ang malaking tarangkahang bakal na dati ay automatikong bumubukas ay ngayon ay may nakapulupot na makapal at kalawanging kadena na may malaking kandado. At sa mismong gitna ng tarangkahan, nakapaskil ang isang napakalaking karatula na may matingkad na pulang kulay. Nabitawan ni Bayani ang kanyang maleta. Isang malakas na lagapak ang umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada, ngunit hindi iyon alintana ng mag-ina. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa mga salitang nakasulat sa karatula. Nang basahin nila ang formal na pahayag na nakasulat doon, isang malakas, matining, at tila nababaliw na tili ang kumawala sa dibdib ni Aling Rosa, bago siya tuluyang nanlambot at nawalan ng malay sa gitna ng mainit na kalsada. Ano kaya ang nakita at nabasa nila sa labas ng mismong bahay na kanilang ipinagmamalaki na nagpatigil sa pagtibok ng kanilang mga puso? Sa gitna ng mainit na kalsada, habang ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay ay wari bang mga bubuyog na walang awang umaaligid sa kanilang mga tainga, nakaluhod si Bayani sa tabi ng kanyang inang walang malay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na ginigising si Aling Rosa. Subalit ang paningin at kaisipan ni Bayani
ay nananatiling nakapako sa malaking pulang karatula na nakadikit sa malamig na bakal ng kanilang tarangkahan. Nakasulat doon gamit ang malalaki at itim na mga titik na tila sumisigaw. Ang lupain at kabahayang ito ay formal ng pag-aari ng Korporasyong Lakambini ng Silangan. Ito ay nakatakdang gibain upang tayuan ng isang malaking gusaling pangkalakalan. Ang lahat ng karapatan ng mga dating umuupa ay pinawalang bisa. Sinumang magtangkang pumasok ng walang pahintulot ay parurusahan ayon sa batas. Korporasyong Lakambini ng Silangan. Hindi alam ni Bayani kung sino ang nagmamay-ari ng kumpanyang iyon, ngunit iisang tao lamang ang pumasok sa kanyang isipan na may kakayahang gawin ito sa kanila. Si Amihan, ang asawang lagi niyang tinatawag na walang silbi. Ang babaeng pinabayaan niyang mag-isa sa araw ng pagtatapos nito upang magpakasarap sa Palawan. Tulungan ninyo kami, pagmamakaawa ni Bayani sa mga nakatayo at nanonood na mga kapitbahay. Subalit walang sino man ang lumapit. Ang ilan ay tumalikod at pumasok sa kani-kanilang mga bahay. Habang ang iba ay patuloy na nanonood, nawari bang ito ay isang nakakaaliw na dula sa isang lumang tanghalan. Matagal na kasing usap-usapan sa kanilang nayon ang labis na kamalditahan ni Aling Rosa at kung paano nito palaging ipinapahiya ang sinumang hindi kasing yaman nila. Ngayon, nakikita ng buong bayan ang pagbagsak ng mga palalo. Nang magkamalay si Aling Rosa, ang una nitong ginawa ay humagulgol ng napakalakas. Niyakap niya ang maruming gulong ng kanyang maleta habang nakaupo sa maalikabok na bangketa. Ang bahay natin, Bayani. Ang bahay ng iyong mga ninuno. Wala silang karapatang kunin iyan. Ipapapulis ko ang babaeng iyan. Ipakukulong ko siya. Ngunit alam ni Bayani sa kanyang sarili na wala silang magagawa. Wala silang salapi upang magbayad ng kahit isang simpleng tagapagtanggol sa batas, lalo pa kaya kung ang makakalaban nila ay isang bilyonaryang tulad ng kanyang asawa. Dahil sa matinding hiya at kawalan ng matutuluyan, napilitan silang maglakad ng malayong malayo, hila-hila ang kanilang mga mabibigat na bagahe, hanggang sa makarating sila sa isang madilim at mabahong eskinita sa gilid ng pamilihan. Doon, umupa sila ng isang napakaliit na silid na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang sahig ay lupa at ang hangin ay amoy estero. Ito ang magiging bagong palasyo ni Bayani at Aling Rosa. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, payapang nakaupo si Amihan sa loob ng isang malamig at tahimik na silid pulungan sa tanggapan ni Ginoong De Leon. Nakasuot siya ng isang formal na puting kasuotan, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng isang kapangyarihang hindi matitinag. Bukas na ang araw ng unang paghaharap nila ni Bayani sa harap ng tagapamagitan ng hukuman upang pag-usapan ang formal na pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Handa na ang lahat ng mga aklat ng kuwenta at mga katibayan. Ginang Amihan, wika ng matandang tagapagtanggol, habang inilalatag ang tatlong makakapal na talaan sa ibabaw ng hapag. Nakatala rito ang bawat sentimo na inyong ibinayad para sa kanilang mga utang, ang mga buwan ng sustento, ang pambayad sa kanilang mga sasakyan, at ang mga mamahaling bakasyon na palagi nilang hinihingi. Nakatala rin dito ang tunay na pinagmulan ng inyong yaman na nagpapatunay na ang lahat ng inyong negosyo ay nagsimula pa bago kayo ikasal. Sa ilalim ng ating batas, hindi ito maaaring paghatian. Tiningnan ni Amihan ang mga makakapal na papeles. Bawat pahina ay nagsasalaysay ng kanyang mga sakripisyo, ng mga luhang palihim niyang pinunasan sa loob ng 5 taon. Ayos iyan, Ginoong De Leon. Gusto kong makita nila bukas na ang bawat butil ng kanin na kanilang isinubo, ang bawat magandang damit na isinuot ng aking biyenan, at ang bawat hangin na kanilang nilanghap sa loob ng bahay na iyon, ay galing sa pawis ng babaeng tinawag nilang walang pakinabang. Dumating ang kinabukasan. Ang silid pulungan sa loob ng hukuman ay tahimik at formal. Unang dumating si Amihan, kasama ang kanyang pangkat ng mga magagaling na tagapagtanggol. Ilang sandali pa, bumukas ang mabigat na pintong gawa sa kahoy at pumasok sina Bayani at Aling Rosa. Halos hindi na makilala ni Amihan ang dalawa. Ang dating matikas na asawa ay ngayon ay gusgusin, hindi nakapag-ahit, at ang mga mata ay nanlalalim sa kawalan ng tulog. Si Aling Rosa, na palaging puno ng ginto ang leeg at mga daliri, ay nakasuot ng isang lumang bestida na halatang hindi nalabhan ng maayos. Ang dating mapagmataas na tindig ay napalitan ng panginginig at matinding takot. Umupo ang mag-ina sa tapat ni Amihan. Hindi man lamang makatingin ng diretso si Bayani sa mga mata ng kanyang asawa. Nagsimula ang tagapamagitan ng hukuman na ipaliwanag ang layunin ng pagpupulong.
Ibinanggit nito ang kahilingan ni Amihan na tuluyan ng putulin ang kanilang ugnayan at bawiin ang lahat ng suportang pinansyal. Nang marinig iyon, biglang nabuhayan ng loob si Aling Rosa at umiyak ng malakas, isang iyak na punong-puno ng pagkukunwari. Amihan, anak ko, wag mo namang gawin sa amin ito. Humihingi kami ng tawad kung hindi kami nakarating sa araw ng iyong pagtatapos. Nagkamali ang anak ko, ngunit wag mo namang agawin ang bahay ng aming pamilya. Paano na kami mabubuhay? Idinagdag pa ni Bayani habang pilit na pinapatapang ang boses. Asawa mo pa rin ako, Amihan. Ayon sa batas, anumang naipundar natin habang tayo ay kasal ay dapat nating paghatian. Ang bahay sa Palawan na nagkakahalaga ng 100 milyong piso, may karapatan ako sa kalahati niyan. Hindi mo ako maaaring itapon na lamang na parang basura. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan. Sumenya siya kay Ginoong De Leon. Inilabas ng matandang tagapagtanggol ang mga makakapal na aklat ng kuwenta at itinulak ito sa gitna ng hapag papunta sa gawin ni Bayani. Tingnan ninyo ang mga pahinang iyan. Malamig na utos ni Amihan. Iyan ang kabuuan ng salaping ibinigay ko sa inyong mag-ina sa loob ng 5 taon. 3 buwan matapos tayong makasal, Bayani, ay lubog na sa utang ang iyong pamilya. Ang bahay na ipinagmamalaki ninyo ay nakatakda na sanang isubasta ng bangko. Sino ang nagbayad? Ako. Ang sasakyang pinagmamalaki mo sa iyong mga kaibigan, sino ang naghuhulog buwan-buwan? Ako. Ang pang-araw-araw na gastusin ninyo upang mapanatili ang inyong magagarbong handaan, sino ang nagtutustos? Ako. Namutla si Bayani. Binuklat niya ang mga pahina at nakita ang mga resibo, ang mga patunay ng paglilipat ng pondo, at ang katotohanang matagal na siyang walang kakayahang buhayin ang sarili niya. At tungkol naman sa bahay sa Palawan, patuloy ni Amihan, ang tinig ay tila mga yelong tumutusok sa balat ng kanyang asawa. Binili ko iyon gamit ang salaping nagmula sa korporasyong itinayo ko 7 taon na ang nakararaan, bago pa man tayo magkakilala rin. Walang kahit isang patak ng iyong pawis ang napunta roon. Hindi iyon kasama sa inyong paghahatian. Ang totoo, kung susumahin natin ang lahat, kayo ang may utang na higit sa 50 milyong piso sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Bayani. 50 milyon? Paano nangyaring umabot sa ganoon kalaki ang ating mga ginastos? Imposible iyan. Sapat lamang ang ibinibigay mo para sa ating pagkain at mga bayarin sa bahay. Bumaling si Amihan kay Aling Rosa na ngayon ay nanginginig ng labis. Ang mga mata ay tila gusto nang lumabas sa takot. Tanungin mo ang iyong butihing ina, Bayani, wika ni Amihan. Tanungin mo siya kung saan napunta ang 30 milyong piso na hinihingi niya sa akin tuwing sasabihin niyang may sakit siya at kailangan niyang magpagamot sa labas ng bansa. Napatingin si Bayani sa kanyang ina. Ina, totoo ba ito? Ano ang sinasabi niya? May sakit ba kayo nang hindi ko nalalaman? Huminga ng malalim si Ginoong De Leon at naglabas ng isang pangkat ng mga larawan at lihim na kasulatan. Hindi siya nagpagamot, Bayani. Ang iyong ina ay isa sa mga pinakamalaking manunugal sa isang lihim na puok sugalan sa timog. Nabaon siya sa napakalaking utang sa mga mapanganib na tao. Pinagbantaan ang kanyang buhay, at upang iligtas siya, lihim siyang binigyan ng iyong asawa ng pambayad buwan-buwan. Ang yaman ng inyong mga ninuno ay hindi nawala dahil sa masamang negosyo ng iyong ama, kundi dahil sa walang awang pagsusugal ng iyong sariling ina. Gumuho ang paningin ni Bayani. Ang katotohanang itinago sa kanya ng napakahabang panahon ay tuluyang sumabog sa kanyang harapan. Ang inang palaging nagmamalaki sa kanilang angkan, ang inang palaging nanlalait kay Amihan bilang isang hampas lupa, ay siya palang umubos sa lahat ng mayroon sila at lihim na naging pulubi sa harapan ng babaeng iyon. Ina, paano mo nagawa ito sa atin? Basag ang tinig ni Bayani habang unti-unting lumalayo sa ina. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, biglang nanlisik ang mga mata ni Aling Rosa. Tumingin ito kay Amihan nang may halong matinding puot at pait. May isang lihim pa akong hindi sinasabi sa iyo, Bayani. Sigaw ng matanda na nagpatigil sa lahat sa loob ng silid. Akala mo ba ay napakabait at napakalinis ng asawa mong iyan? Akala mo ba ay nagtiis siya sa atin ng 5 taon dahil mahal ka niya? Nagkatinginan si Amihan at Ginoong De Leon. Maging si Amihan ay nakaramdam ng kaba. Ano kaya ang itinatagong barahan ni Aling Rosa na maaaring magpabago sa ihip ng hangin sa pinakamahalagang laban ng buhay ni Amihan? Bumalatay ang isang napakabigat at nakabibinging katahimikan
sa loob ng malamig na silid pulungan ng hukuman. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Bayani, habang pabalik-balik ang kanyang paningin sa kanyang asawa at sa kanyang inang kasalukuyang nanlilisik ang mga mata. Ang pampalamig ng hangin sa silid ay tila lalong nagpababa ng temperatura na nanunuot hanggang sa mga buto ng mga naroroon. Ano ang ibig mong sabihin, ina? Nanginginig na tanong ni Bayani. Anong lihim ang itinatago ni amihan? Tumayo si Aling Rosa, pilit na ibinabalik ang kanyang nawalang tindig bagaman gusgusin ang kanyang kasuotan. Itinuro niya si amihan gamit ang kanyang nanginginig at kulubot na daliri. Ang babaeng iyan, Bayani, ay isang magnanakaw. Akala mo ba ay napakagaling niya? Akala mo ba ay galing sa sarili niyang talino ang mga matataas na gusali at magagarang subdivision na ipinagmamalaki niya ngayon? Hindi! Ninakaw niya ang mga plano at disenyo ng iyong yumaong ama. Gumuho ang mukha ni Bayani. Ang kanyang yumaong ama ay isang inhinyero, isang lalaking kilala noon sa paggawa ng mga bahay, bago ito tuluyang nalubog sa utang at namatay sa sama ng loob. Itinuloy ni Aling Rosa ang kanyang panunumbat. Ang boses ay matinis at punong-puno ng pait. Nang mamatay ang iyong ama, iniwan niya ang isang baul na puno ng mga plano para sa isang napakalaking komunidad na hindi niya natapos dahil naubusan siya ng pondo. Nakita iyon ng babaeng iyan sa ating bodega. Ginamit niya ang mga iginuhit ng iyong ama, inangkin niya, at iyon ang ginamit niyang puhunan upang makakuha ng tiwala ng mga mayayamang mamumuhunan. Kung wala ang utak ng ating pamilya, mananatiling isang hamak na manggagawa lamang ang asawa mong iyan. Kaya nararapat lamang na mapasa atin ang kalahati ng lahat ng kanyang yaman dahil galing iyon sa dugo at pawis ng iyong ama. Lumingon si Bayani kay amihan. May namumuong bagong pag-asa sa kanyang dibdib. Kung totoo ang sinasabi ng kanyang ina, may laban sila sa hukuman. Maaari nilang bawiin ang lahat. Amihan, totoo ba ito? Ninakaw mo ang mga gawa ng aking ama. Tiningnan lamang ni amihan si Aling Rosa na parang isang nakakaawang insekto. Walang bakas ng gulat o takot sa kanyang mukha. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, tanda ng matinding pagod sa walang katapusang kasinungalingan ng kanyang biyenan. Ginoong De Leon, mahinahong utos ni amihan sa kanyang tagapagtanggol. Pakilabas ang mga lumang kasulatan mula sa kahon ng pamahalaang lungsod. Maingat na kinuha ng matandang tagapagtanggol ang isang malaking brown na sobre mula sa kanyang itim na bag. Ipinatong niya ito sa hapag at nilabas ang ilang mga lumang papel na naninilaw na sa paglipas ng panahon. Kasama rito ang mga selyo at pirma mula sa tanggapan ng mga inhinyero ng lungsod. Aling Rosa, malamig na panimula ni Ginoong De Leon, nais kong ipaalala sa inyo na kayo ay nasa ilalim ng panunumpa sa isang formal na pag-uusap sa hukuman. Ang pagbibintang ng walang sapat na batayan ay may katumbas na parusa sa batas. Ngunit upang tapusin na ang inyong mga kahibangan, narito ang mga tunay na tala ng inyong nasirang asawa. Iniabot ni Ginoong De Leon ang mga papel sa tagapamagitan ng hukuman at pagkatapos ay binigyan ng kopya si Bayani. Basahin mo, Bayani, wika ni amihan, ang mga mata ay tila nagliliyab sa katotohanan. Ang mga plano na iniwan ng iyong ama sa bodega ay hindi mga plano ng isang dakilang komunidad. Iyon ay mga planong ibinasura ng pamahalaan dahil puno ng mga pagkakamali sa sukat at hindi ligtas tayuan ng tao. Iyon ang dahilan kung bakit nalubog sa utang ang iyong ama, dahil kinasuhan siya ng mga taong binentahan niya ng mga palpak na bahay. At alam ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa mga papel na iyon? Sinunog ko. Sinunog ko sa likod bahay upang hindi na makita pa ng ibang tao at hindi na lalong madungisan ang pangalan ng inyong pamilya. Nanginig ang mga kamay ni Bayani habang binabasa ang mga kasulatan. Naroon nga ang pasya ng pamahalaan, nakasaad ang pagbawi sa lisensya ng kanyang ama. 20 taon na ang nakararaan dahil sa kapabayaan. Wala itong iniwang dakilang plano. Puro utang at kahihiyan lamang. Ang lahat ng disenyo, ang bawat sukat, ang bawat haligi ng mga gusaling itinayo ng aking kumpanya ay nanggaling sa aking sariling pagpupuyat, patuloy ni amihan. Bawat salita ay tumatagos sa puso ni Bayani. Habang kayo ay naghihilik sa inyong malalambot na kama, ako ay nakayuko sa hapagkainan, nag-aaral, gumuguhit, at naghahanap ng mga taong maniniwala sa aking kakayahan. Huwag mong ipasa sa mga patay ang tagumpay na pinaghirapan ng isang buhay. Tuluyang nanghina ang mga tuhod ni Aling Rosa. Napaupo siya sa sahig ng silid pulungan.
Tulala, walang kakayahang magsalita. Ang huling baraha na kanyang naisip, ang huling kasinungalingan na inimbento niya upang isalba ang kanilang katayuan, ay nadurog sa isang iglap. Patawarin mo ako, amihan. Biglang humagulhol si Bayani. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa harapan ng hapag. Hindi alintana ang mga taong nakatingin sa kanila. Patawarin mo ako. Susundin ko na ang lahat ng gusto mo. Magiging mabuting asawa na ako. Papasok ako bilang manggagawa sa iyong kumpanya. Magwawalis ako ng iyong mga opisina. Kahit ano gagawin ko. Huwag mo lang akong iwan sa ganitong kalagayan. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Wala kaming makain ng aking ina. Ang pagmamakaawa ni Bayani ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Punong-puno ng desperasyon at takot sa kinabukasang walang karangyaan. Subalit ang puso ni amihan ay matagal nang naging bato para sa taong ito. Tiningnan niya ang lalaking minsang minahal niya, ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat ng kanyang sakripisyo at ang tanging naramdaman niya ay matinding awa at pandidiri. Matagal na tayong tapos, Bayani. Mahinang wika ni amihan, ngunit sapat ang lakas upang mabiyak ang natitirang pag-asa ng asawa. Nang araw na piliin ninyo ang Palawan kaysa sa akin, pinili na rin ninyo ang inyong kapalaran, tapos na ang usapang ito. Humarap si amihan sa tagapamagitan. Ginoong tagapamagitan, wala na po tayong dapat pag-usapan. Hinihiling ko na ilabas na ang formal na pasya ng hukuman upang maputol na ang aking kaugnayan sa kanila. Ayon sa lahat ng katibayan, wala silang karapatan sa kahit na anong sentimo ng aking mga ari-arian. Dahil sa bigat ng mga katibayan at sa pag-amin na rin ng kabilang panig sa kanilang mga pagkakautang, sumang-ayon ang tagapamagitan. Natapos ang pagpupulong nang walang nakuhang kahit ano sina Bayani at Aling Rosa. Lumabas sila ng hukuman na waring mga patay na naglalakad. Ang langit sa labas ay makulimlim, waring nakikiramay sa kanilang kalunos-lunos na kinabukasan. Wala na silang asawa, wala na silang bahay, wala na silang dangal. Bumalik sila sa kanilang maliit at mabahong inuupahang silid sa gilid ng pamilihan. Pagdating nila roon, nabungaran nila ang isang masakit na tanawin. Ang kanilang mga natitirang damit at gamit ay nakakalat sa labas ng pinto, sa gitna ng putik. Nakatayo sa pintuan ang may-ari ng silid, nakapamiwang at nanlilisik ang mga mata. Umalis na kayo rito, bulyaw ng may-ari. Hindi kayo nagbayad ng upa para sa linggong ito, at ayaw kong magpatuloy ng mga taong hinahabol ng mga nagpapautang. Umalis na kayo bago ko kayo ipahuli sa mga tanod. Wala silang nagawa kundi pulutin ang kanilang mga maruruming damit sa putikan. Naglakad sila sa gitna ng ulan, walang masilungan, walang makain. Hating gabi na nang makahanap sila ng isang bakanting sulok sa ilalim ng isang malaking tulay. Doon nila inilatag ang mga karton upang gawing higaan. Nanginginig sa ginaw si Aling Rosa habang si Bayani ay nakatingala lamang sa madilim na ilalim ng tulay, lumuluha ng tahimik. Kinabukasan, dahil sa matinding pagkalam ng sikmura, napilitan si Bayani na maghanap ng anumang trabaho sa mga daanan dahil wala siyang natapos na maganda at wala siyang karanasan sa kahit na anong mahirap na gawain, walang tumatanggap sa kanya. Hanggang sa makarating siya sa isang malaking lugar kung saan may itinatayong napakataas na gusali. Kailangan nila ng mga tagabuhat ng semento at tagapala ng buhangin. Dahil sa desperasyon, nagpresenta si Bayani. Ibinigay sa kanya ang isang maruming kasuotan at isang mabigat na pala. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nagsimula siyang magtrabaho, pinagpapawisan ng malapot, nananakit ang buong katawan. Nang magtanghali, umupo siya sa isang gilid upang magpahinga at uminom ng tubig mula sa gripo. Nang tumingala siya upang punasan ang pawis sa kanyang noo, nahagip ng kanyang paningin ang isang napakalaking karatula sa itaas ng ginagawang gusali. Ito ay proyekto ng Korporasyong Lakambini ng Silangan. Ang kumpanya ng kanyang asawa, ang asawang itinapon niya. Ngayon, siya ay isang hamak na alipin at tagabuhat ng semento sa mismong kaharian ng babaeng palagi niyang minamaliit. Subalit hindi pa natatapos ang kanilang kalbaryo. Habang nagtatrabaho si Bayani sa ilalim ng araw, naiwan si Aling Rosa na namamalimos sa gilid ng pamilihan, nakaupo sa isang lumang karton. Biglang may huminto na isang itim at walang plakang sasakyan sa kanyang harapan. Bumaba ang tatlong malalaking lalaki na may mga patalim na nakasukbit sa kanilang baywang. Nakilala agad sila ni Aling Rosa. Sila ang mga tauhan ng nagpapautang sa pasugalan sa timog. Matagal ka na naming hinahanap, Rosa. Wika ng pinuno ng mga kalalakihan.
Isang ngiting nakakakilabot ang gumuhit sa kanyang mukha. Nabalitaan naming wala na ang tagabayad mo. Paano mo ngayon babayaran ang iyong buhay? Hinawakan nila sa magkabilang braso ang matanda at sa pilitang isinakay sa madilim na loob ng sasakyan. Walang nakarinig sa kanyang mga sigaw. Ano ang gagawin nila kay Aling Rosa sa loob ng sasakyang iyon? At paano tatanggapin ni Bayani ang malagim na katotohanan na bukod sa pagiging alipin sa kumpanya ng kanyang asawa, ay kailangan din niyang harapin ang mga halimaw na sumisingil sa buhay ng kanyang ina? Mabigat ang bawat hakbang ni Bayani pauwi sa kanilang silungan sa ilalim ng tulay. Ang kanyang buong katawan ay tila binugbog ng libu-libong bato mula sa maghapong pagbubuhat ng semento at pagpapala ng buhangin sa ilalim ng nakapapasong araw. Sa kanyang nanginginig na kamay ay nakasukbit ang isang maliit na supot ng malamig na kanin at isang pirasong tuyo na binili niya mula sa kanyang unang maliit na sahod. Sa isip niya, kahit paano ay may laman ang kanilang sikmura ng kanyang ina bago sila matulog sa ibabaw ng matigas na karton. Ngunit pagdating niya sa madilim na sulok ng tulay, wala ang kanyang ina. Ang tanging naroon ay ang nayuping karton at ang isang lumang tsinelas na naiwan sa putikan. Ina! Tawag ni Bayani, ang boses ay paos at pagod. Ina, nandito na ako, may dala akong pagkain. Walang sumagot kundi ang ugong ng mga sasakyang dumadaan sa itaas ng tulay. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Pilit niyang inaninag ang paligid sa tulong ng aandap-andap na ilaw ng poste. Isang matandang pulubi na nakaupo sa di kalayuan ang tumikhim at nagsalita. Kung ang hinahanap mo ay ang matandang babaeng maingay, isinakay siya ng mga malalaking lalaki sa isang itim na sasakyan kaninang tanghali. Wika ng pulubi habang nagkakamot ng sugat sa binti. Umiiyak siya at nagmamakaawa, ngunit kinaladkad siya at pinasok sa loob. Mga mukhang mapanganib ang mga lalaking iyon. Nabitiwan ni Bayani ang supot ng pagkain. Kumalat sa putikan ang kanin at tuyo na sana ay pantawid gutom nila. Parang isang malamig na patalim ang itinarak sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga isiniwalat ni Ginoong De Leon sa loob ng hukuman. Ang malaking pagkakautang ng kanyang ina sa isang lihim na puok sugalan sa timog. Ang mga mapanganib na taong nagbanta sa buhay nito, na palihim na binabayaran ni Amihan sa loob ng maraming taon upang mapanatili silang ligtas. Ngayong wala na si Amihan, wala nang pananggalang ang kanilang pamilya. Sumingil na ang mga halimaw na matagal nang naghihintay sa dilim. Tumakbo si Bayani ng mabilis, hindi alintana ang pagod at sakit ng katawan. Tinahak niya ang mga madidilim na eskinita hanggang sa makarating siya sa himpilan ng mga tanod. Hiningal at umiiyak siyang nagmakaawa na hanapin ang kanyang ina. Ngunit nang hingan siya ng mga detalye kung sino ang mga dumukot at kung saan dinala, wala siyang maisagot. Wala siyang salapi upang magbigay ng pabuya. Wala siyang kakilalang makapangyarihan upang pabilisin ang paghahanap. Siya ay isang hamak na manggagawa na walang tinig sa isang malaking lungsod. Bumagsak si Bayani sa semento ng himpilan, umiiyak na parang isang musmos na narawalan ng magulang. Sa sandaling iyon, naintindihan niya ang buong bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ang kayabangan at katamaran niya ang nagtulak sa kanila sa bangin. Ipinagpalit niya ang isang asawang handang gawin ang lahat para sa kanila, kapalit ng pagpapanggap na sila ay mayayaman pa rin. Ngayon, naiwan siyang nag-iisa, alipin ng mismong kumpanya ng kanyang asawa, at walang kakayahang iligtas ang sariling ina mula sa tiyak na kapahamakan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa isang malawak na balkonahe sa Palawan, kung saan rinig ang payapang hampas ng mga alon sa dalampasigan, nakaupo si Amihan. Ang kanyang buhok ay hinahangin ng sariwang simoy ng dagat. May hawak siyang isang tasa ng mainit na tsaa habang pinapanood ang paglubog ng araw na nagkukulay ginto sa kalangitan. Ang bahay na ito, na binili niya ng 100 milyong piso, ay hindi na lamang isang gusali ng paghihiganti, kundi isang tunay na tahanan. Lumapit si Tala, na ngayon ay kanyang pinagkakatiwalaang katuwang sa pagpapatakbo ng negosyo. May dalang isang makapal na babasahin si Tala at inilapag ito sa maliit na hapag sa harapan ni Amihan. Napakaganda ng kuha mo rito, Amihan, nakangiting wika ni Tala. Ang babasahing ito ay ipapamahagi sa buong bansa bukas. Tiningnan ni Amihan ang pabalat ng babasahin. Naroon ang kanyang mukha, kalmado at may bakas ng matibay na kapangyarihan. Sa ilalim ng kanyang pangalan ay nakasulat ang mga salitang ang reyna ng mga gusali na bumangon mula sa mga guho ng kahapon. Nagpadala rin ng balita si Ginoong De Leon kaninang umaga. Patuloy ni Tala,
Ang boses ay bahagyang humina. Ang lumang bahay ng mga ninuno ni Bayani na nakuha natin ay ganap ng naiba ang anyo. Binuksan na ito bilang isang ampunan at kanlungan para sa mga babaeng inabandona ng kanilang mga asawa, tulad ng iyong ipinag-utos. Tumango si Amihan. Isang magaan na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Ginawa niyang makabuluhan ang bahay na minsang naging kulungan ng kanyang mga luha. At paano na ang mag-ina? Tanong ni Amihan. Walang galit, kundi isang simpleng pag-uusisa sa sinapit ng mga taong naging bahagi ng kanyang nakaraan. Bumuntong hininga si Tala. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan si Aling Rosa. Sabi ng mga usap-usapan ay dinala siya sa isang malayong probinsya upang magtrabaho bilang tagalinis sa mga pasugalan hanggang sa mabayaran niya ang kanyang milyon-milyong utang na maaaring tumagal hanggang sa huling hininga niya. Si Bayani naman, nananatili siyang tagabuhat ng semento sa isa sa mga proyekto natin. Palagi raw itong tulala, payat na payat, at mukhang matandang-matanda na kahit nasa kalagitnaan pa lamang ng kanyang buhay. Palagi siyang umiiyak kapag nagpapahinga. Hindi na sumagot si Amihan. Tiningnan niya muli ang paglubog ng araw. Hindi siya nakaramdam ng saya sa pagdurusa nila, ngunit hindi rin siya nakaramdam ng awa. Ang gulong ng buhay ay sadyang makatarungan. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Binigyan niya sila ng 5 taong pagkakataon upang magbago, ngunit pinili nilang diligan ng puot at kayabangan ang kanilang lupain. Kaya nararapat lamang na anihin nila ang mga tinik ng kanilang sariling mga gawa. Kinuha ni Amihan ang babasahin at marahang hinaplos ang pabalat. Minsan, kinakailangan nating mawasak upang malaman natin kung gaano tayo katibay. Kailangan nating itapon ang mga taong pabigat upang tuluyan tayong makalipad. Sa isang maalikabok at maingay na kalsada sa Maynila, nakaupo si Bayani sa gilid ng bangketa, balot ng alikabok at pawis ang buong katawan. Sa kanyang harapan ay isang tindahan ng mga diaryo at babasahin. Nakatitig siya sa pabalat ng isang makapal na babasahin na nakasabit doon. Nakatingin sa kanya ang mga mata ni Amihan mula sa larawan. Buo, matagumpay, at malaya. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa maruming pisngi ni Bayani. Kung naibalik lamang niya ang panahon, kung niyakap lamang niya ang kanyang asawa, nang araw na magtapos ito sa pag-aaral, kaysa piliing magpakasarap sa Palawan. Kung nakita lamang niya ang ginto, bago ito naging bato. Subalit ang mga salitang kung sana ay walang kapangyarihang magbalik ng kahapon, tumayo si Bayani, kinuha ang kanyang mabigat na pala, at naglakad pabalik sa lugar ng gawaan, kung saan habang buhay siyang magiging alipin ng mga gusaling pagmamay-ari ng babaeng kanyang itinapon. Hanggang kailan natin patuloy na binubulag ang ating mga sarili sa tunay na halaga ng mga taong nagmamahal sa atin, bago natin mapagtanto na ang yaman na pilit nating hinahanap ay matagal na palang nasa ating mga kamay at tuluyan na nating binitawan?